Sa post-game press, si JJ Redick mismo ang nagsabi na ang dahilan niya talaga kung bakit nag-close game siya gamit si Hayes imbis na gamitin si Ayton sa crunch time. Dahil sinabi mismo ni Redick na nakita nito na mas better ang laro ni Jaxson Hayes sa laban na yan kontra Memphis kumpara sa naging performance ni DeAndre Ayton dyan. Nakita dyan mismo ni Redick nga raw na mas naging active at effective itong si Hayes kumpara kay Ayton, lalo na sa energy at hustle sa depensa. Kaya mas ginamit nga raw nito si Hayes. Sa game kontra Memphis kasi sa huling quarter, mas pinili ni Redick talaga na gamitin si Hayes imbis na gamitin si Ayton. Sa game na yan kasi mismo, nagtapos itong si Jaxson Hayes na may mas magandang numbers mula 12 points, 2 steals, 1 block. Samantalang si Ayton, bumagsak ang numbers mula sa 4 points, 6 rebounds lang at hindi gaanong nagpakita ng impact sa team offense nila at hustle sa depensa. Yan nga raw mismo yung dahilan kung bakit sinabi mismo ni Redick sa media na mas maganda nga raw talaga ang laro na pinakita ni Jaxson Hayes kumpara dito kay Ayton sa game na yan. Si Hayes ngayon ang nagpapakita nga ng mas mataas na energy, hustle, activity sa team defense na mismong napupuna na problema dito kay Ayton ngayon sa ilang games nila na dumaan. Mas marami pa nga na movement sa rim at transition plays itong si Hayes sa Lakers para gumawa ng mga stop at points na mismong hindi gaanong nakikita dito kay DeAndre Ayton. Sa huling 10 games ni Ayton, bago pa man kasi yung 4 na games na magkakasunod nila na nangyari mula Memphis, Pelicans at San Antonio, si Ayton bumagsak na talagang scoring output mula halos sa 16.6 points last November, naging around 11.5 points na lang yan ngayon, na nagpapakita ng inconsistency performance niya mula sa team offense at defense nila. Samantalang sa splits ni Jaxson Hayes, makikita na mas nag-i-improve nga raw ang production nito kapag nabibigyan to ng mas mataas na minutes habang mas ginagamit yan ni Redick, lalo kasing nagpapakita yan ng mas mataas na production. Sa 18 minutes niyan, tumataas ang average niya mula sa 8.3 points per game na dating 6 points per game lang. Hindi siya starter ni Redick sa majority, pero kapag mas nagagamit yan ni Redick lalo na sa mga hustle plays, mas naaasahan pa nga raw yan lalo. Sa rebounding, rim protection at quick finishing at pass break, lumalabas yung full potential niyan. Habang si Ayton kasi ang nasa regular starter, inaasahan yan na makapag-deliver ng maraming possession na hindi gaanong nagiging effective na ngayon. Si Hayes naman role player na kapag na-insert nga raw ni Redick sa tamang oras, mas nakakagawa yan at nakakapagbigay ng malaking impact sa depensa at scoring efficiency. Hindi gaano nabibigyan kasi si Hayes ng maraming attempts, pero kapag na-utilize nga raw yung high value attempts niya, lalo na pagdating sa mga close range, mas nagiging mataas ang success rate niya. Kaya nakikitang mas mataas ang impact niyan kumpara kay DeAndre Ayton ngayon. Dahil ngayon si Ayton ang nakikitang less involved sa team offense nila at kulang sa effort at energy pagdating sa depensa, na mismong napansin nga ni Redick na kapag si Ayton hindi gaanong nakakatanggap ng touches o hindi na-i-involve sa offense nila, bumababa ang scoring output niyan at nagiging inconsistent ang performance niya mula sa team offense at defense, na nawawala nga raw talaga yan sa focus sa game, na dahilan para bumagsak ang performance niya, na malaking epekto sa engagement niyan lalo na sa rebound at hustle sa depensa. Lalo't siya ang tinuturing na starting center nila, na mismong nakikitang dahilan at panahon nga raw para masubukan nga yung full potential nitong si Jaxson Hayes ngayon at malagay muna sa starting unit. Kung magiging effective, magiging magandang outcome nga raw to para sa kombinasyon nito para kila Luka at Lebron, lalo't nakikita yung pagiging athletic center nitong si Jaxson Hayes kumpara nga dito kay DeAndre Ayton, na mas umaasa nga lang daw pagdating sa mga playmaker. Kaya kapag hindi siya ang nabibigyan ng priority sa team offense nila lalo na sa ilalim, nawawala na ang scoring impact niya at focus sa depensa, na mismong napupuna ngayon nitong si JJ Redick. Kaya nabibigyan siya at nalilimitahan ang oras niya at nabibigyan naman ng pagkakataon nga raw itong si Jaxson Hayes.